Umulan ng malakas ang ulan sa lungsod, habang nakatayo si Alexander sa kanyang opisina, nakatitig sa madilim na kalangitan. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Damien Wolf. Huwag mong itanong kung sino ang nagtaksil sa iyo, itanong kung bakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto ni Alexander na ang labanang ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa nakaraan. At may isang taong determinadong pagbayarin siya para dito. Kinabukasan, pumasok si Michael sa opisina ni Alexander dala ang isa pang folder. Natagpuan namin ang lalaki mula sa security footage. Agad na tumingala si Alexander. Nasaan siya? Inilagay ni Michael ang isang lumang file ng empleyado sa mesa. Ang pangalan niya ay Gabriel Hayes. Nagtrabaho siya bilang isang financial auditor para sa iyong ama, halos 25 taon na ang nakalilipas. Sumali si Sofia sa kanila, may hawak na isang tasa ng tsaa. Anong nangyari sa kanya? Bumuntong hininga si Michael. Nawala siya pagkatapos ipasara ni Robert Reyes ang isa sa mga pabrika ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Alexander. Naaalala kong narinig ko ang tungkol dyan. Isinara ito ng tatay ko dahil hindi na ito ligtas para sa mga manggagawa. Tumango si Michael. Oo, pero naniniwala si Gabriel na sinira ni Robert ang buhay niya. Nawalan siya ng trabaho, ng bahay, at kalaunan ay ng pamilya niya. Mukhang nalungkot si Sofia, kaya sinisi niya ang pamilya Reyes. Tumango ulit si Michael. Gumugol siya ng mga dekada sa paniniwalang sinira ng tatay mo ang lahat ng mahal niya. Nanatiling tahimik si Alexander, naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang pamumuno ay nangangahulugan ng paggawa ng mahihirap na desisyon, kahit na masakit ang mga ito. Minsan, ang tamang desisyon ay nagdudulot pa rin ng sakit. Nang hapong iyon, nakatanggap si Michael ng isang anonymous message. Isang address lang ang laman nito. Isang abandoned factory. Ang mismong factory na isinara ni Robert Reyes ilang taon na ang nakalilipas. Tiningnan ni Alexander ang mensahe. Kailangan ko nang umalis. Agad na tumutol si Sofia. No, maaaring isa na naman itong patibong. Malumanay nang umiti si Alexander. Alam ko. Pero kung patuloy akong tatakbo mula sa katotohanan, hindi ito matatapos. Hinawakan ni Sofia ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Kung gayon, mangako ka sa akin ng isang bagay. Kahit ano, bumalik ka sa akin. Hinalikan ni Alexander ang kanyang noo. I always will. Nang papalubog na ang araw, dumating sina Alexander at Michael sa abandoned factory. Tahimik ang lumang gusali, kumakalansing ang mga basag na bintana, habang umiihip ang hangin sa mga walang laman na bulwagan. Natatakpan ng alikabok ang mga makinang hindi gumagana ng ilang dekada. Bigla, isang boses ang umalangaw-ngaw sa dilim. Sa wakas ay dumating ka na. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang humakbang paharap. Si Gabriel Hayes iyon, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng maraming mahihirap na taon. Mahinahon siyang tiningnan ni Alexander. Tinutulungan mo si Damien. Tumango si Gabriel. Oo. Bakit? Tanong ni Alexander. Tumingin si Gabriel sa paligid ng abandoned factory. Alam mo ba kung ilang pamilya ang nagtatrabaho rito? Daan-daan, nang ipasara ng iyong ama ang lugar na ito. Nawala sa kanila ang lahat. Tahimik na nakinig si Alexander. Sinubukan silang tulungan ng aking ama. Mapait na tumawa si Gabriel. Ang ilan ay nakatanggap ng tulong. Marami ang hindi. Nagkasakit ang aking asawa, hindi ko kayang bayaran ang kanyang pagpapagamot. Nawala siya sa akin. Nabasag ang kanyang boses. Sinisi ako ng anak ko. Umalis siya, hindi ko na siya nakita muli. Napuno ng luha ang mga mata ni Gabriel. Kaya oo. Sinisi ko ang iyong pamilya. Nakaramdam si Alexander ng matinding kalungkutan. Naunawaan niya ang sakit na nararamdaman ni Gabriel. Pero alam din niya na ang puot ay lalo lamang nagdulot ng pagdurusa. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong pamilya. Mukhang nagulat si Gabriel. Humihingi ka ng paumanhin. Tumango si Alexander. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero kaya kong panagutan ng pagpapabuti ng kinabukasan. Inabot niya ang kanyang briefcase at inilagay ang isang folder sa isang lumang mesang kahoy. Ano ito? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Alexander. Isang proposal. Itinatayo naming muli ang factory na ito. Tinitigan siya ni Gabriel. Ano? Hindi na ito magiging isa pang negosyo. Magiging Reyes Martinez Skills and Innovation Center ito. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring matuto ng mga bagong kasanayan,
magsimula ng mga negosyo, at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Tiningnan ni Gabriel ang mga plano ng nanginginig ang mga kamay. Gagawin mo ba iyon? Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Tahimik na sagot ni Alexander. Naniniwala ang aking ama na ang bawat tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Naniniwala rin ako diyan. Hindi na napigilan ni Gabriel ang kanyang mga luha. Sa loob ng maraming taon, nilamon ng paghihiganti ang kanyang buhay. Ngayon, nakatayo sa harap ng anak ng lalaking kinasusuklaman niya. Inalok siya ng compassion sa halip na punishment. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pagod na ako, Alexander. Pagod na pagod. Tinulungan siya ni Alexander na tumayo. Kung gayon, hayaan mong maging katapusan na ngayon ang iyong pasanin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Michael. Biglang namutla ang kanyang mukha. Boss. Tumingin sa kanya si Alexander. Anong nangyari? Napalunok ng malalim si Michael. It's Sofia. Nahulog siya sa bahay. Tumigil ang tibok ng puso ni Alexander. Walang sabi-sabi, tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan. Mas lalong lumakas ang ulan habang nagmamadali siyang pumunta sa ospital, na nanalangin na sana ay ligtas ang kanyang asawa, at ang kanilang hindi pa isinisilang na sanggol. Hindi alam ang naghihintay sa kanya. Malapit nang harapin ni Alexander ang pinakamadamdaming sandali ng kanyang buhay. Mabilis na nagmaneho si Alexander sa gitna ng malakas na ulan. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay ang manibela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang walang takot na CEO ay hindi iniisip ang negosyo, mga kaso, o mga desisyong bilyon-bilyong dolyar. Isang bagay ang iniisip niya, si Sofia, at ang kanilang sanggol. Pagdating niya sa ospital, tumakbo siya sa entrance ng emergency. Sofia Reyes, sigaw niya. Mabilis na lumapit sa kanya ang isang nurse. Mr. Reyes, huminahon ka po. Kumusta ang asawa ko? Tanong ni Alexander, nanginginig ang boses. Malumanay na ngumiti ang nurse. Gising na siya. Kasama na siya ngayon ng mga doktor. Ipinikit ni Alexander ang kanyang mga mata sa ginhawa, at bumulong ng isang panalangin. Ilang sandali pa, pumasok ang doktor sa waiting room. Mr. Reyes. Agad na tumayo si Alexander. Ayos lang po ba ang asawa ko? Ngumiti ang doktor. Maayos naman ang asawa mo. At malusog ang iyong baby. Naramdaman ni Alexander ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Salamat po, Panginoon. Pagpapatuloy ng doktor. Natumba si Ginang Reyes dahil sa pagod at stress. Inirerekomenda namin ang lubusang pahinga sa kama habang nagbubuntis siya. Tumango si Alexander nang walang pag-aalinlangan. Gagawin ko ang lahat. Pagpasok ni Alexander sa kwarto ni Sofia, mahina itong ngumiti. Mukhang umiiyak ka. Natawa si Alexander habang umiiyak. Akala ko mawawala ka na sa akin. Inabot ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangang harapin ang buhay ng mag-isa muli. Hinalikan ni Alexander ang kanyang noo. Nakipaglaban ako sa mga malalakas na kaaway. Nailigtas ko ang mga kumpanya. Nanalo ako ng mga parangal. Pero wala pang mas nakakatakot sa akin kaysa sa halos pagkawala mo. Ngumiti si Sofia, kung gayon, mangako ka sa akin ng isang bagay. Kahit ano. Kapag dumating ang ating baby, huwag mong palampasin ang kahit isang sandali. Tumango si Alexander, pangako ko. Pagkalipas ng 3 buwan, marahan na binalot ng first snow of winter ang lungsod. Kinakabahang naglalakad si Alexander sa labas ng delivery room. Natawa si Michael, nakipagnegosasyon ka sa mga billion-dollar deals nang hindi ka pinagpawisan. Ngumiti si Alexander ng kinakabahan. Mas mahirap ito. Pagkalipas ng ilang minuto, umalangaw-ngaw ang tunog ng iyak ng sanggol sa pasilyo. Natigilan si Alexander, lumabas ang doktor nang may mainit na ngiti. Congratulations, malusog ang iyong sanggol. Dahan-dahang pumasok si Alexander sa silid. Mukhang pagod ngunit masaya si Sofia habang karga ang kanilang bagong silang na baby. Lumuhod si Alexander sa tabi ng kama. Ang ating baby. Ngumiti si Sofia, gusto mo bang hawakan ang ating little miracle? Nanginginig ang mga kamay, binuhat ni Alexander ang baby. Nakapulupot ang maliliit na daliri sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, wala nang iba pang mahalaga. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi tagumpay, pamilya lamang. Pag-ibig lamang. Tumingin si Alexander sa kanyang anak at bumulong. I promise to protect you. I promise to teach you kindness. And I promise that no matter how busy life becomes,
You will always come first. Ngumiti si Sofia habang may masasayang luha. Sa wakas ay kumpleto na ang ating pamilya. Pagkalipas ng isang taon, ang abandoned factory ay naging Reyes Martinez Skills and Innovation Center, na tumutulong sa libu-libong batang negosyante na bumuo ng kanilang mga pangarap. Matagumpay na inilunsad ni Ethan Carter ang Project Phoenix, na nagdadala ng abot-kayang malinis na enerhiya sa mga komunidad sa buong mundo. Si Michael ay na-promote bilang Chief Operating Officer, at nanatiling pinagkakatiwalaang kaibigan ni Alexander. Si Gabriel Hayes ang naging Center's first mentor, na tumutulong sa mga batang manggagawa na matuto mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Inamin ni Damian Wolf na kumilos ng hindi etikal ang Titan Global Industries, nagbayad ng kabayaran sa kumpanya ni Ethan, at bumaba bilang CEO. Sa ilalim ng bagong pamumuno, pinili ng kumpanya ang kooperasyon kaysa sa alitan. Tungkol naman kay Alexander, nanatili siyang CEO ng Reyes International Group. Ngunit may napansin ang lahat na kakaiba. Tuwing gabi, gaano man kahalaga ang meeting o gaano man kaabala ang schedule, lagi siyang umaalis ng opisina bago lumubog ang araw. Sa wakas ay tinanong siya ng isang empleyado, "Sir, bakit po kayo laging umaalis ng eksaktong alas 5? Ngumiti si Alexander habang kinukuha ang isang maliit na naka-frame na larawan ng pamilya mula sa kanyang mesa. Dahil may isang maliit na taong naghihintay sa bahay. Na walang pakialam na ako ay isang CEO. Para sa anak ko. I'm simply dad." Nang gabing iyon, sina Alexander, Sofia, at ang kanilang anak ay naglalakad ng magkahawak kamay sa parehong park kung saan nila pinangarap ang kanilang kinabukasan. Pininturahan ng araw ang kalangitan ng mga kulay gold and orange. Tumingin si Sofia kay Alexander. "Kung maaari kang bumalik at baguhin ang lahat, gagawin mo ba?" Tumingin si Alexander sa kanyang asawa at anak. Ngumiti siya, wala kahit isang sandali. Bawat hamon, bawat dalamhati, bawat tagumpay, ang nagdala sa akin sa buhay na ito. Ibinalot niya ang kanyang braso kay Sofia habang pinapanood nila ang kanilang anak na tumatawa habang hinahabol ang mga butterfly. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Alexander ang pinakamahalagang aral ng kanyang ama. Ang isang matagumpay na CEO ay nagtatatag ng isang kumpanya. Ang isang mahusay na pinuno ay nagtatatag ng isang legacy. Ngunit ang isang tunay na masayang tao ay nagtatatag ng isang pamilya. At iyon, ang pinakadakilang tagumpay ni Alexander Reyes. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sofia at Alexander. Ang tagumpay ay maaaring magtayo ng isang imperyo, ngunit ang pag-ibig ay nagtatatag ng isang tahanan. Napakaraming bagay ang buhay, at gaano man karaming mga tagumpay, may mga pagsubok na iiral at malalampasan natin ito. Basta maging malakas, at magtitiwala sa taas at sa sarili mo. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako, sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.